Ika-9 na kabanata sa pagpapatuloy. Bumaba sa motor si Northern Black Star na si Mamung at ito ay naglakad sa eskinita. At pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang kasamahan na kapten, ano daw ang nangyari dito? At tumugon ito na sinabi na maghintay daw sila ng saglit. At humawak ito sa kanyang pisngi at sinabi na hindi daw siya sigurado pero parang nakita daw niya yung lalaki kanina. Na makikita si Kang Haji ay nakatago sa gilid ng basurahan na tinatakpan ang kanyang bibig. At makikita si Northern Black Star na si Mamung na tumigil sa paglalakad. Habang makikita si Kang Haji na nakatakip sa kanyang bibig na sinasabi sa isip na pakiusap, huwag daw sana siyang makita. At tumingin sa kanya ito na lumiliwanag ang mata na ikinalaki ng mata ni Kang Haji. At tumitig ito sa kanya na makikita si Kang Haji na namumula na tumingin din kay Mamung. Na halos tumulo na ang luha niya na takot na takot. At sinabi sa kanyang sarili na yari, patay na daw siya ngayon. At napalingon ito nang tawagin siya ng kanyang mga kasamahan na nagtatanong na sinabi na kapten, may nakita daw ba siya dyan? Tumugon ito na sinabi na wala. Malamang hindi daw niya talaga siya nakita. Na ikinagulat ni Kang Haji na nagtataka. Pagkalapit sa mga kasamahan ay sinabi nito sa kanila na malamang umalis na daw sila ngayon. At tigilan na daw nila ang pag-aksaya ng oras at umatras na sila. Makikita ang basurahan na pinagtataguan ni Kang Haji na sinabi pa ng mga ito kay Mamung na sigurado daw ba siya. Na yung pula ang buhok ay mula sa San Wuklan. At tumugon ito na sinabi na sigurado daw siya. At hindi daw basta-basta kumikilos ang San Wuklan. Habang nakikinig si Kang Haji sa usapan na sinasabi pa ng mga ito na pero, iba daw siguro kung alam nilang nasa Yoksamdong Nahon Building ang pinuno ng kanilang angkan. At lumabas na si Kang Haji nang wala na siyang napapakinggan na nag-uusap. Na ito ay tumayo at sinilip ang mga ito. At napakamot sa pisngi na sinasabi na ano daw klaseng lalaki yun. Dagdag pa niya na. Makikita ang pagtingin sa kanya ni Mamung na bakit daw siya ay nagkunwaring hindi nakikita. At binigay pa daw niya ang lokasyon ni Siwon. Siya daw ba ay sekretong kakampi ni Siwon? At kinuha niya ang cellphone na sinasabi niya na kung tama daw ang pagkakarinig niya na ang sabi daw ni Mamung ay nasa Yoksamdong Nahon Building siya. At kahit ano paman, tatawagan daw niya ang numerong binigay sa kanya ni Ginny Noona. Hawak ang cellphone ni Kang Haji ay sinabi nito na sandali lamang daw. Na ito ay napaisip na sinabi na hindi daw ba ito ay isang patibong lamang. Walang paraan daw na magiging ganito kadali ang lahat. May mali daw rito. Dagdag pa niya na ano daw ang gagawin niya. Malapit lang daw ang Yoksamdong dito. Makikita ang gusali na sinasabi ni Kang Haji na ito na ba? Ang Nahon Building. Na nakatingala siya habang sinasabi na hawak ang cellphone na parang nakikisawsaw na naman daw siya sa isang bagay na wala siyang kinalaman. Pero dahil kasama daw si Siwon Hyun dito, siguro hindi daw masama kung titingnan niya. At itinulak ang pinto na napasabi na ito daw ay nakalak. At biglang isang gwardiya ang nakita siya na pinalashlightan at sinasabi nito na sino daw siya. At lumapit ito na sinabi sa kanya na ano daw ang ginagawa ng isang estudyante dito. Napahawak siya sa ulo na sinabi na siya daw ay may hinahanap lang na isang tao. At tinanong siya ng gwardiya na sinabi na sino daw ang hinahanap niya sa ganitong oras ng gabi. Na makikita ang gwardiya na sinasabi pa ni Kang Haji sa kanya na mas matangkad daw siya ng kaunti kaysa sa kanya. At mas maikli daw ang buhok. At siya daw ay estudyante rin sa high school. At siya daw ay pumunta rito dahil narinig daw niyang baka nandito siya. Na nagulat si Kang Haji nang sabihin ito sa kanya na baka. Ang hinahanap daw ba niya ay ang isang nagngangalang Lee Siwon? Na tumugon si Kang Haji na oo. Paano daw niya nalaman? At itinuro ang flashlight sa kabilang gilid at sinabi nito na kung gayon daw, dito daw ang daan. Na ikinagulat ni Kang Haji sa kanyang narinig. At napasabi ng ano? At biglang mabilis sinakal siya ng gwardiya. Habang sakal na itinulak siya sa pader, ay sinabi pa sa kanya nito na sino daw siya. At ano daw ang narinig niya. At mula daw kanino. Habang sakal si Kang Haji ay sinabi nito sa gwardiya na bakit. Bakit daw niya ginagawa ito? At makikita ang muka ng gwardiya na nakatitig sa kanya na sinasabi nito na mas alam daw niya ang sagot sa tanong na yan kaysa sa kanya. At sinigaw pa niya na mas diniin pa ang pagkasakal na sinabi nito na sagutin daw niya. Paano daw niya nalaman ang lugar na ito? Na makikita si Kang Haji ay nahihirapang huminga.
At pagkatapos ay hinawakan niya ang braso ng gwardiya. Na sinasabi nito sa kanya na pakawalan daw niya ang braso niya. Na binali ni Kang Haji ito. At pagkatapos ay sumigaw sa sakit ang gwardiya. Na ikinagulat ni Kang Haji na hindi makapaniwala. At sinabi niya sa gwardiya na siya daw ba ay ayos lamang. Hindi daw niya sinasadya. Habang dumadaing ng sakit ang gwardiya ay sinigaw sa kanya nito na hayop ka. Hindi daw pala siya normal na tao. At nagulat si Kang Haji na sinabi nito sa kanyang isip na ano. Ang ibig sabihin daw ba nito ay murimin din ang taong ito. At mabilis na tumakbo si Kang Haji papalayo sa gwardiya na pinagmamasdan niya ito. Na sinasabi sa kanya nito na tumigil daw siya. Habang tumatakbo ay sinasabi sa isip ni Kang Haji na sigurado na daw siya ngayon. Nandito si Siwon Hyung. At kinuha ang cellphone na sinabi nito sa isip na kailangan daw niyang iparating agad ang balitang ito sa Sanwoo Clan. At nagulat na nanlaki ang mata ni Kang Haji nang mawasak ang kanyang cellphone na hawak. Na napatigil siya sa pagtakbo na napasabi na ano. Ang kanyang cellphone daw ay sumabog. Na pinagmamasdan niya ito. At isang lalaki sa kanyang likod ang nagsabi na tamang desisyon, daw iyan bata. Na napalingon si Kang Haji. At sinabi pa ng lalaki sa kanya na kung hindi daw siya tumigil dyan, ang susunod na tatamaan ng kutsilyong ito ay ang ulo niya. Napatingin sa kanya si Kang Haji na pautal-utal nitong sinabi na sino daw siya. At napatingin siya sa kanyang gilid ng isang lalaki ang sinabi sa kanya na sila daw dapat ang nagtatanong sa kanya nito. Na biglang tumiwarik siya na kanyang ikinagulat. Na hinawi pala siya ng lalaking lumapit sa kanya. Na makikita ang muka nito na sinasabi sa kanya na ano. Ikaw, hindi daw ba niya alam kung paano ang tamang pagbagsak? Na sinabi pa sa kanya nito na kung normal na tao lang daw ba itong bata na to. Na makikita si Kang Haji ay duguan ang muka na sumisigaw na sinabi ng isang tao na humagis sa kanya ng kutsilyo na huwag daw niya siyang patawanin. Hindi daw ba niya nakita kung paano nito nabali ang braso ni Mr. Go kanina? At itinuro pa niya si Kang Haji na sinabi pa nito na tingnan daw niya ito. Anong klaseng normal na tao daw ang magiging ayos pa? Pagkatapos ng ganong impact. At tumugon ang isang lalaki na tama daw siya. At hawak ang dugo ang muka na sinisigaw na sinasabi niya sa kanila na bakit daw nila ginagawa ito. At sino daw sila? At pagkatapos ay inapakan siya sa muka. Na sinasabi sa kanya ng lalaking ito na hoy, kung magpapanggap daw siya na normal na tao, dapat pinigilan daw niya ang kinya. At habang nakaapak sa kanyang muka ang sapatos nito ay tumingin si Kang Haji na nagtatakang sinabi nito na ki. Ano daw ang sinasabi niya? At tumugon na sinabi sa kanya nito na tigilan na daw niya ang pag-aaksaya ng oras. Sino daw siya? At paano daw niya nalaman kung saan matatagpuan ang lugar na ito? At sinabi sa kanila ni Kang Haji habang makikita ang mga lalaki na si Siwon Hyung. Nandito siya, di ba? Sinabi pa niya habang nakaapak pa din sa kanya ang sapatos nito na si Siwon Hyung okay lang daw ba siya? Hindi daw naman siya nasaktan, tama daw ba? At biglang isang sipa ang tumama sa kanyang muka. Na sinabi pa ng lalaki sa kanya na ang sinabi daw niya ay sumagot siya, hindi magtanong. At pagkatapos ay hinawakan siya sa ulo na ikinasigaw niya sa sakit. At sinabi sa kanya nito na, tatanungin kita ulit. Paano daw niya nalaman kung saan matatagpuan ang lugar na ito? At sumigaw na sinabi sa kanila ni Kang Haji na mga hinayo pa kayo. Hindi daw niya sila palalampasin kung sasaktan nila si Siwon Hyung sa kahit anong paraan. At isang tao ang nagpatigil sa kanila. At pagkatapos ay napalingon ang dalawa. At ito pala ay si Lee Siwon na sinasabi sa kanila na pwede na daw silang tumigil ngayon. At kasama daw niya ang batang yan. At napalingon si Kang Haji na sinabi na si Won Hyung. Sinabi pa niya na si Won Hyung. Ayos lang daw ba siya? Na seryosong nakatingin sa kanya ito. Na nakatingin din sa kanya si Kang Haji. At makikita na patuloy lamang sa pagtitig si Lee Siwon sa kanya. At makikita ang mata ni Lee Siwon nang tinawag siya ng lalaki. Na sinabi nito na Sanwoo Clan leader. Hindi daw ba't dapat nandun na siya sa lugar ng pagpupulong ngayon? Bakit daw siya nandito? Sinabi sa kanila ni Lee Siwon na una daw sa lahat, gusto daw niyang itanong. Na bakit daw mukhang ganyan ang kaibigan niyang naroon? Na napasabi ang lalaki na kilala daw pala niya siya. Sinabi pa niya na hindi daw niya alam. Akala daw niya ang leader at ang elder lang ang magpupulong ngayon. Siyempre, hindi daw niya malalaman kung may kasama siyang iba.
At naiinis na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung kaya ang sinasabi daw ba niya ay kasalanan niya ito. At tumugon ito na hindi naman eksakto. Pero, nang biglang tumalikod sa kanila si Lee Si-won na sinasabi nito na sige na. Dahil kasalanan daw niya ito, magkukunwari na lang daw sila na hindi ito nangyari. At sinabi niya kay Kang Haji na tumayo na daw siya. At aalis na sila. Na napasabi si Kang Haji na ha. At biglang sumigaw ang lalaki na saglit lamang daw. Dagdag pa niya na sandali lang. Seryoso daw ba siya ngayon? Darating na daw ang elder. Isipin niya na lang daw na tinawag niya ang elder. Tapos hindi niya lang siya haharapin. Dagdag pa nito na hindi daw ba siya natatakot sa mga magiging epekto nito. At tumingin sa kanya si Kang Haji. Na sinabi nito na hindi daw ba siya natatakot sa mga magiging epekto ng pananakit sa isang taong kasama niya. Na sinabi ng isang ito na ha. At nakangiting sinabi sa kanya na kakaiba ka talaga, leader ng Sunwoo clan. At sinabi pa niya na napalingon si Kang Haji na alam daw niya na gumawa siya ng pangalan noong araw. At makikita ang mga sapatos ng mga lalaki na sinabi pa nito na pero narinig daw niya na naging halos walang silbi na siya matapos ang nangyari noong araw na iyon. At makikita na pinalibutan sila ng mga ito na sinabi pa ng lalaki sa kanya na ang isang tulad daw ba niya ay handang labanan ang elder basta-basta na lang. At mabilis na umikot ang ulo ni Kang Haji na tinitingnan ang mga nakapalibot sa kanila na sinabi niya na si Won Hyung. At sinabi sa kanila ni Lee Si-won na bakit daw hindi. Na ikinagulat ni Kang Haji. Na napasabi ang lalaki na ha. At dagdag pa nito habang makikita si Lee Si-won na hoy, leader ng Sunwoo clan, bakit hindi na lang daw siya tumigil dyan at bumalik na sa lugar ng pagpupulong. At baka masaktan daw talaga siya kung hindi. At napapikit si Lee Si-won na sinabi niya na pumunta daw siya para makipagpulong, hindi para takutin. At lumingon siya at sinabi na pero kung gusto daw niya siya udyukan, hindi daw siya natatakot magsimula ng laban. Pero kaya daw ba niya? Elder. At lumingon sa likod ang mga ito na makikita ang matanda at isang bodyguard. At napasigaw ang mga ito na mabilis na isinuntok ang kamao sa palad. At pagkatapos ay yumuko na sinasabi nila habang naglalakad ang matanda na binabati daw nila ang elder. At napalingon si Kang Haji na napasabi na yung matandang iyon. Siya daw ba ang mapanganib na tao na sinusubukang makipagkita kay si Won Hyung? Na makikita ang matanda na nakatingin sa kanila na tiningnan din siya ni Lee Si-won. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata. Ika-10 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang elder at ang kanyang bodyguard na naglalakad papunta kay na Lee Si-won. Na sumisigaw ang taong ito. At pagkatapos ay mabilis na isinuntok ang kamao sa palad at yumuko. At habang naglalakad ang matanda ay nakayuko ang mga ito na sinasabi na binabati daw nila ang elder. Na napatingin si Kang Haji na sinabi sa kanyang isip na yung matandang iyon. Siya daw ba ang mapanganib na tao na sinusubukang makipagkita kay si Won Hyung? Na makikita ang muka ng matanda na nakatingin sa kanila. Na tiningnan din ni Lee Si-won. At tinanong na sinabi sa kanila ng elder na may nangyari daw ba? At sinabi ng lalaki sa kanya na meron daw. At sinabi pa nito na sinubukan daw umalis ng young master. Kaya pinigilan daw nila siya. At nakatingin si Kang Haji sa elder na sinasabi niya sa kanyang isip na sa nakikita daw niya, mukha lang siyang matandang lalaki. At napatingin ito sa kanya at sinabi na sino daw yung bata. Habang makikita si Kang Haji. At tumugon na sinabi sa kanya ng lalaki na siya daw ang kasama ng young master. At sinabi pa niya habang humawak sa balbas ang matanda na ito daw ay kakaiba. Sigurado daw siyang nararamdaman niya ang enerhiya ng isang Murim-in. Pero mukhang normal na tao daw siya. Na makikita na si Lee Si-won ay napatingin at si Kang Haji ay nanlaki ang mga mata sa kanyang narinig. At sinabi pa ng matanda habang makikita si Kang Haji na huwag daw niyang sabihin ang kapangyarihan ng Murim ay naibahagi na sa mga normal na tao. At napasabi sa isip si Kang Haji habang nakatingin kay Lee Si-won na. Ano nang ibig sabihin daw ng matandang iyon? Parang narinig niya na daw yan mula kay si Won Hyung dati. At napaisip siya na sinabi sa kanyang sarili na napunta daw ba si Si-won Hyung sa sitwasyon na ito dahil sa kanya. At tinawag siya na sinasabi na hoy bata. Na sinabi pa niya sa harapan ni Lee Si-won na pwede daw bang sumama siya sa kanila ng saglit.
At napasabi si Kang Haji na okay sige. Habang nakabuka ang palad, sinabi pa nito na may kailangan daw silang tingnan kaya sumama daw siya sa kanila. At ang lalaki ay biglang tinamaan sa katawan ng isang atake. At nagulat ang elder at ang kanyang alalay sa kanilang nakita na ang lalaki ay napatalsik sa ere gawa ni Lee Si-won. At makikita ang lalaki na napanganga at napalabas ang dila sa lakas ng ginawa ni Lee Si-won. At ito ay kanyang hinawakan sa ulo na isinubsob ng malakas sa sahig. At ang mga lalaking kasamahan nito ay nagulat na may halong takot sa nakita nila. Na makikita si Kang Haji ay napanganga na nagugulat din. Na habang makikita si Lee Si-won ay sinabi niya sa isip na ano daw yon. At bakit daw siya ay bigla. Na biglang sinigaw ng mga lalaki sa kanya na yang master. Ano daw ang nangyayari dito? Na makikita ang lalaking pinatumba niya. Na sinabi pa sa kanya ng mga ito na isipin daw niya kung sino ang nasa harapan niya. At habang naiinis ang mga ito kay Lee Si-won ay sinabi sa kanila ng elder na huminto na daw sila. Na sinabi nito kay Lee Si-won na ano daw ang ginagawa niya. Na tumingin sa kanya ito ng may pagkainis at naglabas ng enerhiya na sinabi pa niya na gusto na daw ba niyang mamatay. Na ikinagulat ng mga lalaki pati na si Kang Haji na ang mga ito ay medyo napaatras. At pagkatapos ay sinabi sa isip ni Kang Haji na ano daw ito. Hindi daw niya maigalaw ang kanyang katawan. At pagkatapos ay sinabi ni Lee Si-won na elder. Na makikita ang matanda na sinabi pa ni Lee Si-won na tinatanong daw niya kung talagang isa siyang bisita ng elder ngayon. Na makikita ang lalaking pinatumba niya. Na sinabi pa niya na kung ganon, bakit daw binugbog ng taong ito ang kasama niya at binabaliwala siya. At sinabi pa niya na habang makikita ang matanda na bakit daw niya ngayon siya ay pinupuna, elder. Sinabi pa niya habang makikita ang mga lalaking ito na ayon daw sa hiling ng elder, pumunta daw siya rito ng mag-isa. Kaya bakit daw siya natatakot na kailangan niya pang magdala ng napakaraming tao. Sinabi pa niya habang makikita ang muka niya na may balak daw ba siyang kidnapin siya. At sinigaw ng mga lalaki sa kanya na yun daw ay isang kabastusan, yang master. At pumikit na ibinaling ang kanyang ulo at sinabi na okay sige. Mukhang wala na daw silang dapat pag-usapan pa ng elder. At naglakad siya papalapit kay Kang Haji na sinabi pa niya na hindi daw niya inaasahan na ganito ang lugar na ito. At pagkalapit ni Lee Si-won kay Kang Haji ay sinabi ng mahina na kapag nag-umpisa na daw ang laban siya daw ay tumakbo na. Na napasabi si Kang Haji na ano. At nagulat pa ito nang sinabi pa sa kanya na kukunin daw niya ang kanilang pansin para makatakas siya. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi sa isip ni Kang Haji na ginagawa ba ito ni Si-won Hyung dahil daw ba sa kanya. At tumingin sa mga lalaki si Kang Haji na sinabi pa niya sa isip na pero paano daw niya haharapin ang ganitong karaming tao ng mag-isa. At napalingon si Lee Si-won sa likod na napatingin si Kang Haji. Nang tumatawa ng kakaiba ang elder na sinabi nito na aba, ang tapang mo rin. Gusto ko iyan. At sinabi pa sa kanya nito na sa totoo lang, mukhang may hindi daw pagkakaunawaan sa pagitan nila. At sana daw ay patawarin niya siya. At sinabi sa taong bumugbog kay Kang Haji na tatanungin daw niya siya tungkol dito mamaya. At silang lahat daw ay umalis na. Na nagsalita pa ang lalaki na elder. Na sinigawan siya ng matanda na ang sabi daw niya ay umalis na sila. At nagulat na pinagpapawisan ang mga ito na sumuntok sa kanilang palad at sinabi na ayon sa kanyang utos sila daw ay aalis na. At makikita na ang mga ito ay kanya-kanya na umaalis na naiwan na lang sila. Pagkatapos ay sinabi kay Lee Si-won na ngayon sumunod daw siya sa kanya. At habang nakatalikod ay sinabi pa sa kanya na mag-uusap daw sila ng seryoso mula ngayon. At yumuko na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na patawad pero sa tingin daw niya hindi ito ang tamang araw para dito. At hanggang sa muli daw nilang pagkikita. At makikita ang ulo ng matanda na nakatalikod. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi sa kanya. Na ang elder daw ay sinabihan siya na sumunod daw siya sa kanya. At tumingin ito kay Lee Si-won. Na tumingin din ito sa kanya. At pinaikot ang kanyang binti at sinabi na sumunod ka na lang ng tahimik. Na tumingin lang sa kanya si Lee Si-won. At naghanda ang babae sa pag-atake na makikita ang takong ng kanyang suot na sapatos ay nawasak ang sahig. At makikita ang kamay ni Lee Si-won na hinarangan si Kang Haji na ikinagulat nito. At sinabi sa babae na paano daw kung ayaw niya.
Na makikita muli ang sapatos nito na mabilis na nawala na sinasabi na dapat daw siyang sumunod sa kanya. Na mabilis na inatake si Lee Siwon habang nakikita sa gilid si Kang Haji. Na nagulat ito sa bilis ng pangyayari. At ito ay napatingin sa itaas kung saan sila ay naglalaban na ito ay napanganga sa kanyang nakikita. At nanlaki ang mata niya na hindi makapaniwala. Na si Lee Siwon at ang babae ay naglalaban sa ere na pinapanood niya. Habang nagpapalitan ng mga pag-atake ang dalawa. Sinasabi ni Kang Haji na ano daw ito, ganito daw ba maglaban ang mga martial artist? Na napasabi pa siya sa kanyang isip na totoo nga, pero parang walang katotohanan. Sinabi pa niya sa isip habang tutok sa panunood na pero sa kung anong dahilan. Bakit hindi daw niya maialis ang tingin niya sa kanila? At humawak sa kanyang dibdib na sinabi pa sa isip na saka, bakit daw ganito ang tibok ng puso niya? At nagulat siya nang magsalita ang leader sa tabi niya. Na sinasabi sa kanya na nakakagulat. Hindi daw niya akalaing kaya niyang harapin ang isang bihasang master na ganyan. Dagdag pa niya na sa tingin daw niya, ganap na siyang nakarecover mula sa epekto ng pinsala. At pagkatapos ay dahang-dahang umaalis si Kang Haji na sinabi nito sa isip habang nakatingin sa matanda na naku. Ngayong naisip daw niya, sinabi nga daw pala ni Siwon na tumakbo habang ginugulo niya sila. At gayon paman, siya daw ay nadamay na ngayon. At nagulat ito nang sabihin sa kanya ng matanda na ang kamay daw niya. Na sinabi pa nito na iabot daw niya ang kamay niya. At napatanong na sinabi sa kanya ni Kang Haji na bakit daw. May isang bagay daw siyang gustong malaman. At habang pinupulsuhan siya ay tinanong siya ng elder na kung saang pangkat daw siya kabilang. At tumugon si Kang Haji na ano? Pangkat. Wala daw siyang kinabibilangan. At biglang nainis ang matanda na nangangalit ang ngipin na sinasabi na alam na daw niya ngayon. At mabilis na inilapat ang palad sa katawan ni Kang Haji na sinabi ng matanda na kung ganon. Tatanggalin niya daw ang ki niya. Na makikita ang matanda na tinatanggal na ang ki ni Kang Haji. At ito ay lumiwanag ang mata na nag-uugat ang muka na malakas na sumisigaw sa sakit. At nagulat si Lee Siwon nang makita niya ito habang nakikipaglaban sa babae. At makikita na mabilis niyang pupuntahan ito. Sa sobrang bilis ay nawala sa balansi ang babae dahil sa impact. Na makikita ang matanda ay patuloy pa din sa pag-alis ng ki ni Kang Haji. At nagulat ito nang maramdaman niya si Lee Siwon na atakihin siya na agad niya itong iniwasan, kapit si Kang Haji. Na ito ay napaatras ng malayo. At sinabi ni Lee Siwon sa kanya na ano daw ang ginagawa niya, elder. At makikita ang babae sa kanyang likuran na sisipain siya na sinasabi nito na siya daw dapat ang magtanong niyan sa kanya. At biglang nag-iba ang muka ni Lee Siwon na lumiwanag ang mata na tumingin sa babae. At gumawa ng isang ipo-ipo. Nakinuha ang paa ng babae at pinaikot-ikot niya ito. Na makikita si Lee Siwon ay nagiba ang itsura na lumiliwanag ang mata sa kanyang ginawang ipo-ipo. At nagulat ang elder nang ibinato sa gilid niya ang babae. Na tumama sa isang sasakyan na ikinalaki ng mata ng matanda. At sinabi sa kanya ni Lee Siwon na huwag daw niyang ilalapat ang kahit isang kamay sa batang yan, elder. At nangangalit ang ngipin nito na sinasabi na tulad daw ng inaasahan. At naiinis na ngumiti na sinabi nito na saan daw niya itinatago ang lakas niya. At dito na po nagtatapos ang ika-10 kabanata.